Magandang araw po sa ating lahat at sa araw na ito ay aking iuulat ang aking napiling obra maestrang tula na pinamagatang sa kabataang Pilipino na isinulat ni Dr. Jose Rizal. So, ito ay aking napili dahil ang tulang ito ay patungkol sa mga kabataan at isa itong kilala o di kaya classical na tula sa ating bansa. So bago yan, kilalanin muna natin ang nagsulat nito. So, ang sumulat nito ay walang iba kundi ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado e Alonso Realondo. So, kilala din siya sa kanyang dalawang nobela na naging parte na ng kasaysayan ng ating bansa. Ito ay ang No Limitang Here at El Filibusterismo. So, si Dr. Jose Rizal ay isang manunulat, manggagamot at revolusyonaryo. At siya ay naniniwala na sa pamamagitan ng edukasyon at panulat, maaaring makamit ang kalayaan ng bayan. So, kilala natin si Dr. Jose Rizal bilang isa sa mga revolusyonaryo na nakipaglaban para makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga mananakop o di kaya yung mga Espanyol. Patungkol saan nga ba ang tula? So, ang tula ay isang panawagan o paghihikayat sa mga kabataan na gamitin ang kanilang talino at kakayahan. Ibig sabihin, tinatawag niya ang mga kabataan na pag-asa, pag-asa ng bukas at hinihimok silang paunlarin ang kanilang isipan, mag-aral ng agham at sining at palayain ang kanilang sarili mula sa kamangmangan. Ibig sabihin, nais lamang ni Dr. Jose Rizal na bigyan ng pagpapahalaga ng mga kabataang Pilipino ang kanilang kakayahan maging ang kanilang pag-iisip. At isa sa pinaka-punto dito ay maging pag-asa sila ng bayan o di kaya pag-asa ng bukas. So, doon pumapatungkol o yun yung pinapaksa ng tulang ito. Dumako naman tayo kung bakit niya ito isinulat. Ang mga dahilan kung bakit ito isinulat ni Dr. Jose Rizal ay una, naniniwala siya na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pangalawa, gusto niyang gisingin ang diwa ng mga kabataan na mag-aral at maging matalino. At pangatlo, nais niyang ipakita na ang talino at edukasyon ang susi upang umunlad ang Pilipinas at makamit ang kalayaan. So yun ang mga dahilan kung bakit ito isinulat ni Dr. Jose Rizal. Narito ang nilalaman ng tula. So ito'y malinaw na mayroong 3 sakno lamang at hayaan niyong basahin ko para sa inyo. Sa kabataang Pilipino ni Dr. Jose Rizal. Itaas ang inyong nuong aliwalas ngayon, kabataan ng aking pangarap. Ang aking talino na tanging liwanag ay pagitawin mo, pag-asa ng bukas. Ikaw ay lumitaw, o katalinuhan, magitang na diwang puno sa isipan. Mga puso namin ay sa iyo'y naghihintay at dalhin mo roon sa kaitaasan. Bumaba kang taglay ang kagiliw-giliw na mga silahis ng agham at sining. Mga kabataan, hayunat lagutin ang gapos ng iyong diwa at damdamin. At ngayon naman, bigyan natin ng pagsusuri ang tula. Unahin natin sa persona. Ang persona o nagsasalita sa tula ay si Dr. Jose Rizal mismo. Siya ay nagsasalita bilang isang guro, ama o tagapayo na may pag-asa at pagmamahal sa mga kabataan. Ang author dito mismo ang siyang nagsulat na
binigyan niya ng tono na formal, seryoso at mapanghikayat. Dumako naman tayo sa mga elemento ng tula. Unahin natin ang sukat. Ang tula ay may sukat na lalabindalawahin. Halimbawa nito ay ang unang taludtod. Itaas ang iyong noong aliwalas. Ibig sabihin, kung bibilangin natin ito o susukatin, ito ay lalabindalawahin. Halimbawa na lang, ang itaas ang iyong noong aliwalas. At lahat yan ay lalabindalawahin maging hanggang doon sa pinakadulong taludtod. Sa uri naman ng tugma nito, mayroon itong tugmang sunuran o yung may pattern na AABB. So ito naman ay ginagamit sa tula na makatugma ang unang linya sa ikalawa at sa ikatlo at sa ikaapat sa bawat saknong. So sa unang saknong ng tula, makikita natin ang magkakatugma sa unang linya. So ito ay ang aliwalas, pangarap, liwanag, bukas. So ang pattern nito ay AAB. So sa ikalawang saknong naman, ito ay may lumitaw, katalinuhan, isipan, kaitaasan. So ito naman ay may pattern na AABB. At ganun din sa ikatlong sakno, nandyan ang kagiliw-giliw, silahis, sining, damdamin. So, ito pa rin ay may pattern na AABB. So, iba pang uri ng tugma ay yung tugmang karaniwan. So, ito naman ay magkakatugma ang mga salita sa dulo ng bawat taludtod. At ito ay kakikitaan natin, no? Mayroon nitong sa unang sakno, makikita natin ang katulad ng binanggit natin kanina, yung aliwalas at pangarap, liwanag, bukas, at sa ikalawang sakno, lumitaw, katalinuhan, isipan, kaitaasan. At sa huling sakno naman ay nandyan yung sinabi natin kanina na kagiliw-giliw, silahis, sining, at damdamin. Sa tugmang tudlikan naman, alam natin na ito ay pagkakatugma ng mga salita sa loob o gitna ng taludtod. So, mayroon itong kakikitaan, no, sa umpisa o sa unang taludtod, yung binanggit na itaas ang iyong noong aliwalas, no? So, yung ginamit na word na noong aliwalas, ayan yung tugmang tudlikan, no? Masasabi nating tugmang tudlikan dahil sa pagkakatugma ng mga salita sa loob ng mismo o di kaya sa gitna ng taludtod, no? So, ang pangalawa naman ay ang aking talino na tanging liwanag. So, talino at tanging ang naging tugmang tudlikan dito. So, sa pangatlo naman ay magitang na diwang puno sa isipan. Diwang at puno, no? Diwang puno. Yan naman yung tugmang tudlikan na nakita natin sa tula. So ang panghuli ay na mga silahis ng agham at sining. Silahis naman at agham ang tugmang tudlikan dito. Ibabang uri ng tugma ay tugmang dalisay. So ito naman ay perpektong pagkakatugma kung saan pareho ng tunog mula sa huling patinig hanggang sa dulo. So ito ay kakikitaan natin o di kaya mayroon nito ay ang ginamit na salitang liwanag at bukas. So ito ay matatawag natin na ganap na tugma. Ikalawa ay isipan, kaitaasan, no? Na masasabi pa rin natin ganap na tugma. Pangatlo naman ay sining at ang damdamin, no? Sining damdamin na masasabi pa rin natin na ganap na tugma. Suriin naman natin ang mga uri ng tayutay na ginamit dito. Una ay ang metapora.
So alam natin na ang metapora ay isang uri ng tayutay na naghahalin tulad sa dalawang bagay na wala namang esensyal na pagkakatulad. So ang halimbawa nito sa tula ay ang pag-asa ng bukas, no? Pag-asa ng bukas. Sunod naman ay ang personification, no? Ito naman ay nagbibigay ng katangian ng isang tao sa isang bagay. So halimbawa ay ang ikaw ay lumitaw o katalinuhan. So yon yung personification, no? At sa apostrophe naman, makikita natin yung halimbawa sa tula na ginamit ni Rizal na o katalinuhan, no? Ito ay isang halimbawa ng apostrophe dahil ang apostrophe ay ang pagtawag sa isang tao na wala o yumauna o pagtawag sa isang bagay na tila itinuturing na buhay at nasa tagpo. So karaniwang ring ito daw ay nagbibigay ng papuri o labis na paghanga. So iba pang uri ng tayutay na makikita natin sa tula ay ang simbolo, no? Simbolo. So sa tula, ang halimbawa nito ay ang silahis ng agham at sining. Bakit ito naging halimbawa ng ang simbolo? Dahil alam natin na ang simbolo ay anumang bagay, tao, sitwasyon, lunan o pangyayari na tumutukoy sa iba pang bagay na higit na abstrakto. So yon yung halimbawa ng simbolo. Sunod naman ay ang metonomiya. So sa halimbawa nito ay ang gapos ng iyong diwa. Yon yung halimbawa ng metonomiya. Dahil alam natin na ang metonomiya ay ang paggamit ng pangalan ng isang bagay para sa ibang bagay na ipinapahiwatig nyon. So hindi sa layong paghambingin ang mga ito kundi upang ipakatawan ang isa sa isa, no? Halimbawa ang sanhi sa bunga, sagisag sa sinasagisag at marami pang iba. So ganun din yung halimbawa na ating ibinigay. Tandaan natin, sa aking pagsusuri ay yan lang po ang mga uri ng tayutay na nagamit sa tula ni Rizal. Wala ang sinikdoke o di kaya yung kabalintuanan, alegorya, yung pagwawangki, pagmamalabis at ang parikala. Dumako naman tayo sa mensahe ng tula. So, ano nga ba ang mensahe ng tulang ito? So, ang mensahe ni Dr. Jose Rizal ay malinaw. So, una, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dito, hinihimok niya ang mga kabataan na itaas ang noo at magkaroon ng tiwala sa sarili. Pangalawa, pagyamanin ang isipan sa pamamagitan ng pag-aaral at gamitin ang talino at sining upang palayain ang sarili at ang bayan mula sa anumang uri ng pang-aapi o kadunungan. At panghuli, huwag hayaang makulong ang isipan, bagkus ay palawakin ito para sa magandang bukas o di kaya kinabukasan. So yun yung mga mensahe na nais iparating ni Dr. Jose Rizal sa tulang ito. Una, upang bigyan ng pagpapahalaga ng mga kabataang Pilipino ang kanilang sariling pag-iisip at gamitin nila ang kanilang boses para sa pagbabago, no? Para sa pagbabago ng bayan. So, ano naman ang kahalagahan ng tulang ito? So, mahalaga ang tulang ito dahil nagbibigay ng inspirasyon, no? Ito yung pinaka-unang kahalagahan niya na makapagbigay ng inspirasyon. Hinahamon kasi ng tulang ito na ang mga kabataan na gamitin ang kanilang talino at kakayahan. Ito rin ay nagpapaalala sa tungkulin, no? Ipinapaalala nito ang mga kabataan
ay may malaking papel sa pag-unlad ng bayan. Ito rin ay nagpapahalaga sa edukasyon. Itinuturo nito na ang agham at sining ay susi upang makalaya mula sa kamangmangan at kahirapan. At panghuli ay ang makabayan, no? Kahalagahan pa rin ng kahalagahan ng tulang ito ay ang makabayan, no? Pinupukaw nito ang damdamin ng pagmamahal, no? Damdamin ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagpapalago ng sariling kakayahan. So yun yung mga kahalagahan ng tula na kailangan isa puso nating bilang mga kabataang Pilipino. At yan po ang naging ulat ko patungkol sa tula ni Dr. Jose Rizal na pinangmagatang sa kabataang Pilipino. At yan po ang lahat ng suri o anyo ng tula, elemento na tula na nakita ko, no, na napapaloob mismo sa tula. Maraming salamat po.